Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Tagalog worship service and hopefully ngayong umaga ay handa po tayong makinig sa salita ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Hilingin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Mapagpalang Ama, maraming pong salamat sa pagkakataon nito na inyo nga po kaming binigyan ng pribilehiyo upang purihin, sambahin po kayo at itanghal po ang iyong pangalan. Sa oras na ito, Ama, dalangin din po namin na tulungan nyo nga po kami. Ito po ang aming pansin sa pagkikinig ng iyong salita. Unang-una nga po sa lahat, kami po ay humingi sa inyo ng kapatawaran, paglilinis sa nagawa po namin kasalanan. Hugasan nyo nga po kami upang kami po ay maging banal at dalisay sa pagharap sa trono ng biyaya. At ngayong umaga, hinihiling po namin, Ama, ang iyong pangunguna sa magitan ng banal na Espiritu na siya nga pong malayang kikilo sa bawat isa. Dalangin din po namin na kayo po, Panginoon, ang mabigyan ng kapurihan at anumang muling gawain ng kalaban na maaari pong sumira sa aming gawain, muli po sa magitan ng kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tinataboy po namin at pinupuksa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman nawa hindi sila maging matagumpay. Tulungan niyo din po ang inyong lingkod sa pagbibigay ng mensahe sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so ngayong umaga ay tatalakayin po natin patungkol sa confronting sin. Okay, so medyo matindi ngayon. Okay, atin kumprontahin at harapin yung tinatawag na kasalanan. Of course, wala pong nag-i-enjoy o nasisiyahan ng isang tao pag sabihan siya sa kanyang kasalanan. Pero bilang pong isang, kung ikaw po ay isang pastor, at ito po ay kailangan na pagsabihan. So, sabi po dito sa 1 Timothy, ito po yung magiging text po natin. Kayo po ay tumayo kung nasaan man po kayo. 1 Timothy chapter 5 verse 1 and 2. Ang sabi po doon, rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren, the elder women as mothers, the younger as sisters with purity. So obviously, dito makikita po natin na mayroon pong spiritual na kalagayan sa church ng Ephesus. At ito po ay kailangan itama. So bilang si Timothy ay isang pastor sa Ephesus, kanya nga pong tungkulin na kumprontahin o itama yung tinatawag na kasalanan. Sabi nga po doon sa Ephesians chapter 5 verse 25 hanggang 27, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might, notice what, present, sana iharap to himself of a glorious o maluwalhati, glorious church, not having spot. Notice this word, okay? Na walang dungis or wrinkle, walang kulubot, or any such thing sa anumang bagay. But that it should be holy and without blemish. So sabi na Apostol Pablo, ito dapat ay maging banal at walang kapintasan. So dito po sa Biblia, sa banal na kasulatan, talagang inilalarawan po na ang isang simbahan, siya po ay isang babaeng ikakasal kay Kristo. And every pastors o sino man yung namumuno, dapat niyang unawaan at marealisa na ito po ay responsibility niya upang harapin at kumprontahin yung tinatawag na kasalanan sa church upang maging dalisay, maging malinis, okay? At banal yung simbahan. Kaya nga po sabi doon sa Matthew chapter 18, 15 to 17, ito po ay sinasabi doon, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. So ito po ay isang tinatawag nating discipline sa church. Okay? So if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So yung pag siya ay nakinig sa iyo,
kumbaga napanumbalik mo ang iyong kapatid. But if he will not hear thee, then take with thee one of two or more, and in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. So lahat ng bagay, ito ay mapapatibay. And if he shall neglect, kung hindi man siya makakapakinig o hindi man niya pakikinggan to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, anong sabi niya? Let him be unto thee as a heathen man and a publican. So hayaan mo na siya ay maging gaya ng isang mga pagano or mga publikano. So alam po natin, ito po yung discipline sa isang church. And for tayo po dito po sa church, may mga ilan-ilan lang naman po na mga membro na nagkaroon ng na tinatawag na under discipline. Sila po ay dinisiplina at yung iba talagang sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan, pero nakakalungkot yung iba, imbis na magsisi, sila po ay umalis sa simbahan nung sinabihan sila sa kanilang kasalanan. So, pero of course hindi ito madali bilang sa isang pastor, sapagkat wala namang nasisiyahan ng mga membro umalis or disiplinahin ang isang membro. Walang nasisiyahan dyan, but katulad ng isang ama, hindi naman siya masaya pag dinidisiplina niya yung kanyang anak. Pero bilang isang pastor, kanya nga po itong responsibility. Ito po ay responsibilidad para pangasiwaan po yung simbahan patungkol sa kasalanan, okay, na dapat ituwid, itama. So in the case of Timothy, ganun din. So ang kasalanan kailangan kumprontahin, kailangan sawayin sa magitan ng salita ng Diyos. So dito po si Apostol Pablo, kanya nga pong binigyan ng paghikayat si Titus doon sa Titus chapter 2 verse 13 to 15. Ang sabi niya, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us. So tayo ay kanyang tinubos from all iniquity, sa lahat ng ating kasalanan, and purify, nalinisin tayo to himself, a peculiar people. Anong sabi niya? Zealous, masigasig, and of good works, masigasig sa mga mabuting gawa. These things speak. Ito yung mga bagay, sabi ni Apostol Pablo kay Titus, itong mga bagay sa iyo, salitaan mo and hikayatin mo. Okay? And rebuke, sawayin mo with all authority. Rebuke with all authority. So sawayin mo sa buong na mayroong otoridad. Let no man despise thee. Walang sino man ay maghamak o maliitin ka. So ito po yung sinabi ni Apostol Pablo kay Titus. So dito po makikita ho natin na lahat ng gagawin po natin for the cause of Christ, ito po ay gagawin natin na mayroong pag-ibig. So kung maintindihan po natin, kung pipiliin po natin na mamuhay tayo sa ating kasalanan, of course, ang Panginoon didisiplinahin nga po tayo. Tayo po ay magkakaroon ng pagpapalo ng gagaling sa Diyos. O tinatawag na chastening. So, unang-una, confronting in love. So, dapat kumprontahin natin, sawayan natin na mayroong pag-ibig. So, ang gagawin, ito po ay mayroong pag-ibig. Kaya nga sabi niya sa 1 Timothy chapter 5 verse 1a, rebuke not an elder, but entreat him as a father. So ito po yung rebuke na sinasabi dito. Ito yung matinding termino na ginamit ni Apostol Pablo. Ito po ay nangangahulugan ng mabagsik na pagsuway o pagsaway. Okay? So sa ating text na ating binasa, ito po ay pinagbabawal dito yung talagang inyong mamalitin, magiging dahas, magiging marahas ang iyong mga sinasabi. Pinagbabawal dito. Hindi yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. So, bilang ang isang tao o isang mananampalataya, kung siya po ay nagkasala, hindi dapat siyang, kumbaga, maliitin. Ninuman. Hindi talagang hamakin.
sa kanyang kasalanan. Pero ito pong sinasabi, entreat means encourage, admonish, or appeal. So ito po yung entreat. Sabi niya, sa halip, rebuke, but entreat him, encourage, palakasin ng loob, admonish, okay? Papaalalahanan natin at i-appealan natin. It could be translated also na pwede nating sabihin strengthen or palakasin natin. Ang ideya po dito, na kung ang isang mahina na tao, kailangan siyang alalayan. Okay? So, yun po yung ibig sabihin yan. Kaya nga po, sabi niya nga ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 6, verse 1 and 2, ang sabi niya doon, brethren, if a man be overtaken in a fault, kung siya, sabi niya, mga kapatid, kung ang isang tao, maunahan siya sa isang kasalanan o kamalian, kayong mga na-espiritual, panumbalikin nyo. Sabi niya, restore such as one in the spirit of meekness. Panumbalikin nyo ang isang tao sa espiritu ng kaamuan, considering thyself. Notice that word, considering. Isalang-alang mo yung sarili, lest thou also be tempted. Baka ikaw naman ay matukso or magkasala. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. So ang sabi niya pa, bear you once another burdens, na magdalahanan kayo ng mga pasanin, and so fulfill the law of Christ. So sa gayon, kayo ay makakatupad ng utos ng Diyos. So confronting sin in the church, yung talagang pagsasabihan mo dahil sa kanyang kasalanan, ito po ay hindi dapat gawin na maging violente. Kumbaga, inaatake mo yung tao, talagang sinisiraan mo, talagang kung ano-ano yung sinasabi mo sa iyong mga kapatid na sila ay nagkasala. Rather, ang sinasabi dito, yung mga nagkasala, dapat sila po ay kumprontahin, pagsabihan na mayroong pagmamahal. Okay? So, ang idea, mayroong pagmamahal. Sabi niya pa, palakasin nyo at i-encourage nyo sila o palakasin ang loob para manatili sila o mamuhay sila ng kabanalan. So ang idea, tinutulungan natin, hindi yung sinisipa o sinisiraan o hinahamak o anuman yung ginagawa natin, kundi ang kagustuhan natin na sila po ay manumbalik at mamuhay na mayroong kabanalan. So sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 24 to 25. Ang sabi doon, and the servant of the Lord. So alam po natin si Timothy, isang pastor. Ang sabi niya, and the servant of the Lord must not strive. Na yung isang lingkod daw ng Diyos, hindi siya dapat makipagtalo, but be gentle. Siya po ay mabait unto all men, up to teach. Meron siyang kakayanan ng magturo, patience. Siya po ay matyaga, mapagpasensya. In meekness, may kaamuan, instructing those that oppose themselves. So, kanya nga pong pinapayuhan sila o tinuturuan na wag na lang salangotin ng kanilang sarili. If God peradventure, ito yung sabi niya, if God peradventure will give them repentance. So, kung sakali ang Diyos ay magbibigay sa kanila ng pagsisisi tungo sa pagkilala sa katotohanan. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Will give them repentance to the acknowledging of the truth. So ito po yung ipinakita o nag-set po dito ng prinsipyo o mga alintuntunin si Apostol Pablo sa pakikitungo sa kasalanan ng church. So, si Apostol Pablo, tinukoy niya yung 4 na grupo ng tao. 4 groups. Okay? Yung older men, okay? Ano pa? Younger men, older women, and younger women. So, unang-una, talakayin po natin yung confronting older men. Paano nga po natin kumprontahin yung mga nakakatandang lalaki? Ang sabi dito, rebuke not an elder, but entreat him as a father. So, an elder dito po, ay dapat itratuhin siya o pakitunguhan na mayroon pong respeto and bilang isang ama. Okay? So, as a father.
So, paano ho ba natin pakitunguhan ng ating ama o ang ating tatay? Hindi mo naman pwede sabihan, "Oy, Erpat, kumusta ka na?" Di ba? Parang walang respeto. Erpat, ginawa mo pang termos. "Oy, matanda, kumusta ka na?" Di ba? Hindi ho dapat ganun. Okay? Sapagkat ang trato natin ng elder bilang isang tatay. So, yung elder dito na tinatawag, ito po ay ginamit ni Apostol Pablo. Hindi niya ito ginamit na nangangahulugang tungkulin of elder or isang pastor, kundi ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, ito po ay pangkalahatang kategorya ng older men. Yung mga nakakatanda sa atin. Okay? So, as a young man, bilang si Timothy isang batang pastor, si Timothy ay dapat niya nga pong kumprontahin o talagang pagsabihan, pagwikaan niya, yung tao na merong pagrespeto, merong respeto. So, yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Naalala nyo, 2 Kings, doon sa, I think, sa buhay ni Elisha, sa 2 Kings, chapter 2, 23 to 24, makikita ho natin doon sa 2 Kings na si Elisha ay kanya nga pong kinutiya nga po siya ng mga kabataan. Ang sinasabi sa kanya, "Uy, kalbo, umakyat ka na. Kumbaga, ikaw kalbo ka." So, anong nangyari? Dahil kinutya nila alam natin si Elisha ay lingkod ng Diyos, anong nangyari? Sinumpa ni Elijah yung mga kabataan nito at mula sa gubat, may dalawang uso na nilapa sila. Biruin mo, 42 ng mga kabataan, nilapa sila sa kanilang ginawa kay Elijah. So makikita ho natin sa kapanahonan natin ngayon, makikita natin na maraming kabataan ngayon nakakalungkot mang sabihin na walang respeto na sa mga nakakatanda sa kanila. Hindi siguro, kaya nga sinasabi lagi ng mga magulang natin, "Naku, sa kapanahonan namin, paglalakad ka lang talagang nakatipto ka. Kinakailangan nire-respeto." Pero sa kasalukuyan, nakakayamang sabihin, halos marami ng kabataan ngayon na walang respeto ngayon sa kanilang magulang. Pero ito po ay maliwanag na tinuturo kahit sa Leviticus 19:32, ito po ay inuutos. Ang sabi nga po doon sa Leviticus 19:32, "Thou shall rise up before the hoary head." So titindig ka sa mga may uban na sa ulo, "and honor the face of old men." Ikaw ay igalang mo yung mga mukha ng matatanda, "and fear thy God, I am the Lord." So makikita ho natin dito, tinuturo po yung pagrespeto o paggalang, tinuturo po na igalang po ang mga nakakatanda. Okay? Yung mga tatay natin. Ang sabi nga po doon sa Proverbs chapter 4 verse 1, ito yung sinasabi ni Solomon, "Hear ye children the instruction of the father." Makinig kayo sa tinuturo ng iyong ama. "And attend." So, dapat makinig kayo na meron kayong pagkaunawa. And to know understanding. So, makikita natin dito na yung hindi pagsunod sa isang magulang o lalong-lalo na sa tatay, sa Old Testament, mapapag-aralan natin na ito po ay magre-resulta ng kamatayan ng isang anak dahil sa kanyang hindi pagsunod. Ang sabi niya nga po sa Exodus chapter 21 verse number 17, "And he that curseth his father." So sino man daw na siya po ay lumalait sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, anong sabi ng Biblia? "Shall surely," talagang tiyak na mamamatay. Naku, kung ngayon yun, baka lahat ng mga kabataan patay na. Dahil halos wala nang respeto ngayon yung mga kabataan. So, the same respect na ginagawa natin sa ating magulang, sa ating tatay,
ito din po ay dapat maging, ganun din po yung ating respeto din sa kung tayo po ay sumasaway o pinagwiwikaan natin o kinukumpronta natin yung mga older men. Kaya nga si Apostol Pablo, kinumpronta niya dito si Peter sa Galatians chapter 2:11 to 14. Ito po yung example na pagkumpronta ni Apostol Pablo kay Peter. Anong sabi niya kay Peter? Sa Galatians chapter 2:11, 14. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face. So sabi ni Apostol Pablo, nung si Peter ay pumunta sa Antioch, talagang sinalungat ko siya harapan. Talagang pinagsabihan niyang harapan because he was to be blamed. Sabi niya, dapat ito si Peter, siya dapat masisi. For before that certain came from James, he did it with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision, and the other Jews dissembled likewise with him. So, yung mga ibang Hudyo din, nangutwiran din, katulad nila, with him, inasmuch that Barnabas, o pati si Barnabas, anong nangyari? Also was carried away with their dissimulation. So, sinasabi dito, maging si Barnabas, nakigaya na din sa kanilang pagkukunwari. But when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter, ito yung sinabi ng Apostol Pablo kay Peter, before them all. So, sa buo, sa harap nilang lahat, if thou being a Jew, livest after the manner of the Gentiles, and not as though the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as though the Jews? So, sinasabi niya, ikaw na Hudyo, gusto mo mamuhay katulad ng pamamara ng mga Hintil, pero yung mga Gentiles, ginagawa mo na mamuhay sila katulad ng mga Hudyo. So, pinagsabihan po dito ni Apostol Pablo sa Peter. So, dito po, makikita ho natin, pinagsabihan siya sa kanyang maling ginawa. Pero, makikita natin si Apostol Pablo dito na ginawa niya na merong pag-respect, meron siyang paggalang, meron siyang pagrespeto. So, kadun din sa atin. Kung tayo po ay kumbaga pinagbibikaan, pinagsasabihan natin, kinukumprenta natin ng sinuman dahil sa kanyang kasalanan, dapat maging marahan tayo. Ito po ay responsibility natin bilang believer, bilang mga mananampalataya. Maging marahan ho tayo, hindi ho marahas. So, kung ang isang taong nakakatanda sa atin nagkakasala, tinuturo dito na kinakailangan gawin natin na mayroong pagrespeto. Okay? So, pangalawa, confronting younger men. So, kumprontahin natin yung mga nakakabatang lalaki. Ang sabi dito sa 5:1c, and the younger men as brethren. So, ito yung word dito na pagkumpronta natin, pag pinagsabihan natin yung mga nakakabatang lalaki, treat them as, dapat itrato natin sila bilang brothers, bilang mga kapatid. So, alam po natin kung meron tayong kapatid, ang pinapahiwatig dito na dapat hindi tayo mayabang, hindi tayo nagyayabang. Alam natin sa Old Testament times, sa mga Israelita, pinagbawalan po sila na kanilang kamuhian ng kanilang kapatid. Sabi niya nga sa Leviticus 19 verse 17a, thou shalt not hate thy brother in thine heart. Huwag kayong mamuhi. Huwag mong kasuklaman yung kapatid sa iyong puso. So, ganun din na mayroong pag-ibig, ganun yung katulad ni Joseph. Yung attitude din Joseph, kahit na ginawan siya ng kamalian, may nagawa ang mga kapatid niya sa kanya na hindi maganda, pero ang kanyang pakikitungo na mayroong pag-ibig, hindi po marahas, hindi po talagang matindi, mabagsik ang kanyang pananalita sa kanila. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Romans 12 verse 10, be kindly affectionate to one another with brotherly love. So, tayo daw ay maging
mabait at mapagmahal sa isa't isa. Anong sabi niya? With brotherly love. Na merong ang pag-ibig natin bilang isang kapatid. So ito po yung writer ng Hebrew, kahit sa Hebrews, ito po ay nagsasabi sa Hebrews 13:1, let brotherly love continue. So nawa, ang pag-ibig bilang yung pag-ibig ng isang kapatid, ito po ay dapat magpatuloy. Kahit sa atin, kahit anuman yung pamamaraan o anumang gagawin natin, dapat pa rin yung brotherly love, yung minamahal natin siya bilang isang kapatid. Pinagsasabihan natin siya bilang isang kapatid. So, dito po malalaman po natin na hindi po hadlang na kumprontahin natin sa yung isang tao, katulad ng sinabi niya sa Matthew 18:15 na tinuro ni Jesus Christ dito sa isang church na yung tinatawag na discipline. Ganun din si Apostol Pablo, nagsulat doon siya sa Thessalonians. Sabi niya sa kanyang sulat, 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Sabi niya, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly. So, ilayon niyo ang sarili niyo sa mga kapatiran na hindi lumalakad ng maayos. Ang sabi niya, and not after the tradition which ye have received of us. So, ilayon niyo ang inyong sarili sa mga hindi lumalakad ng maayos at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap ninyo mula sa amin. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Kaya nga, nagpatuloy siya sa sinabi niya sa 14 and 16, 2 Thessalonians chapter 3, verse 14 to 16. Ang sabi niya, and if any man obey not our word by this epistle, kung sino man na hindi tumalima o sumunod, sabi niya, note that man. Talagang tandaan mo yung tao na yon. And anong sabi niya? And have not to company with him, huwag kang makisama, that he may be ashamed, para siya ay mahiya. Pero ito yung sinasabi na po sa Pablo. Yet, gayon pa man, sabi niya, count him not as enemy. Gayon pa man, huwag mo siyang ibilang bilang isang kaaway. Anong sabi niya? But admonish. Diba? Talagang palakasin mo siya bilang isang kapatid. So, hindi ibig sabihin na nagkasala, talagang hamakin mo na. Sabi ni Apostol Pablo, palakasin mo siya bilang isang kapatid. Other thing, confronting the older women. So, paano po nating kumprontahin o sawayin yung nakakatandang babae? Sabi dito sa 5:2a, the elder women as mothers. So, ang pakikitungo natin, pag kinumpronta natin yung mga nakakatandang babae as mothers, sila po ay dapat maging maharahan na sa pagsabihan natin sila bilang isang nanay. Okay? So, alam po natin na sa Biblia, itinuturo po yung respeto sa isang nanay. Anong sabi niya sa Exodus chapter 20, verse 12? Ang sabi doon, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. So ito po yung instruction, itong kautusan na to, ito po ay inulit doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 3. Anong sabi niya? Sabi ni Apostol Pablo, children, obey your parents. So mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Sabi na, for this is right. Ito po yung tama. Honor thy father, igalang niyo yung mga tatay niyo, mga nanay niyo, which is the first commandment with promise. Ito yung unang kautusan na mayroong pangako. Ito yung may pangako na kautusan. Anong sabi niya? That it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. Para ikaw ay mabuhay dito ng matagal dito sa lupa. So may promise na pag iginagalang mo, hahaba talaga yung buhay mo. Kaya tingnan mo yung mga taong pasaway, yung mga taong hindi ginagalang ang kanilang magulang, maaga namatay. Bakit? Sinuway nila yung sinasabi. Ito yung mga maagang napahamak.
Pero totoo talaga yung Biblia na yung mga taong gumagalang, nirerespeto na nila ang kanilang ang kanilang mga magulang, makikita po natin ito yung mahaba yung kanilang buhay. So, ito po ay nabanggit na dati. Sabi nga sa Exodus 21 verse 17, "And he that curseth his father or his mother." On the other hand, pag hindi mo naman igagalang, kung ikaw ay lalaitin mo ang iyong nanay, tatay, shall surely be put to death. Diba? Hindi talaga hahaba ang buhay mo kasi talagang ikaw ay mamamatay. Papatayin ka. Babatuhin ka. So, ito po yung ating dapat gagawin pag kinukonfronta po natin, sinasaway po nating older women. Another thing is confronting younger women. Okay? Paano natin kumprontahin yung mga nakakabata na babae? So sabi dito, the younger as sisters with, ang sabi niya, with all purity. So dito po sa Biblia, tinuturo po na yung purity, yung kalinisan of the younger women dapat maprotektahan. Kaya nga sa Biblia, yung incest, ito ay pinagbabawal sa Old Testament law. Ibig sabihin, magkaroon ka ng relasyon sa iyong kapamilya. Ito po ay pinagbabawal. Magkaroon ka ng relasyon sa anak mo o sa tatay mo. Okay? Ang sabi nga po sa Deuteronomy chapter 27:22, Cursed be he that lieth with his sister, and daughter of his father, or the daughter of his mother, and all the people shall say, Amen. So, dito po mismo sa Biblia, ang sabi po, sumpain. Yung sumisiping sa kanyang kapatid, the daughter of his father. Diba? So, ito po ay kinumand niya kay Timothy na yung kanyang pakikitungo sa mga younger women is bilang isang sister, kapatid. Kaya nga dito si Apostol Pablo, talagang ito po yung binigyan niya ng diin. Okay? Talagang binigyan ng pagpapahalaga na nararapat na ilayo ni Timothy ang kanyang sarili sa kanila with regards sa tinatawag nating lusts. Yung pita ng laman. Di ba? Kaya nga dito si Apostol Pablo, ang sabi niya nga po sa praise niya, in all purity, na may buong kalinisan. Makikita ho natin dito na walang makakasira sa isang pastor kung hindi yung kanyang pakikitungo, kung hindi yung kanyang asal, ugali sa mga babae. Nakita natin dahil sa immorality, maraming pastor na bumagsak. Maraming pastor na wala na ngayon sa ministry. Kumbaga nasira ang kanyang panawagan upang siya po ay maging pastor, naging malinis. Kaya nga sa mga babae, dapat kumprontahin natin sila sa kanilang kasalanan at encourage din natin sila na mamuhay sila ng godliness. Kasi minsan sila yung dahilan bakit nagkakasala. So dito po sa Proverbs gives instruction. So, dito sa Book of Proverbs, ito po yung kautusan o katuruan na itinuturo. Kaya nga sabi yan, how to maintain purity in relationship with younger women. So, paano naman natin mapapanatili ang kalinisan sa ating relasyon sa mga batang babae o sa mga babae? Number 1, avoid her looks. Wow. Iwasan mo. Diba? Iwasan mo kanyang tingin. Kaya nga sabi niya, Proverbs chapter 6 verse 25, neither let her take thee with her eyelids. Diba? Pag talagang titingin-tingin ka sa babae, wow, ang mga pilikmata talagang ang ganda. Ayan. So, dapat maging katulad ni Job. Sabi niya, yung kanyang commitment, sa Job 31 verse 1,
I made a covenant. So, siya na mismo nagsabi, meron akong pakikipagtipan sa aking mga mata. Why then should I think upon a maid? Bakit naman ako mag-iisip sa isang dalaga? So, alam po natin talagang dapat maingat ho tayo. Pangalawa, avoid her flattery. Iwasan natin yung kanyang pambubula. Okay? Sinabihan ko lang, wow, ang gwapo mo naman. May nakapagsabi ba sa iyo na ang gwapo mo? Diba? So, iwasan natin yan. Nakapagsabi lang ba sa iyo na ang laki ng braso mo kahit nanliit ng braso mo? So, sabi dito, sa Proverbs chapter 5, verse number 3, for the lips of a strange woman drop as an honeycomb. So, ang isang labi daw ng isang masamang babae ay tumutulo katulad ng isang pulot putyukan. And her mouth is smoother than oil. Ang kaniyang bibig, mas madulas pa kaysa sa langis. Ang ibig sabihin, talagang yung flattery, yung pambubula. Huwag kang magpabula sa mga sinasabi nila. So, para iwasan natin yung ganito, dapat isa-isip natin itong mga sinasabi dito sa Book of Proverbs. Proverbs chapter 6 verse 24. Ito pa yung sinabi niya. To keep thee from the evil woman, para ilayo mo ang sarili mo sa itong masamang babae, from flattery of the tongue of the strange woman. So, yung pambubula ng ginagawa ng isang masamang babae. So, para sa carnal believer, madali lang siyang maakit. Di ba? Pag hindi tayo maging maingat, maakit ka sa mga sinasabi niya. Sabi, ang ganda naman ito. Pero para sa isang spiritual na believer like Joseph, gagawin niya, tatakbo siya. Di ba? Kaya marami ngayon natutukso. Bakit? Talagang nasa isip nila, wala akong magagawa. Paano yan? Pag ang palay lumalapit na sa manok, tutukay na lang. Di ba? Parang ganun yung mga kaisipan. Pero kung ang kaisipan natin katulad kay Joseph, sabi niya, paano kung magagawa na itong malaking kasalanan to sa Panginoon? Pag laging nasa isip mo, ito ay kasalanan, tatakbo ka. Hindi naman dahil ikaw ay masasabing bakla, kundi tinatakbuhan mo kasi ito ay makakasira sa iyo. Hindi yun pagiging tunay na lalaki. Talagang pinapatutunan mo lang na ikaw ay talagang spiritual. Kasi walang malakas sa kasalanan. Pag pinaglaruan mo yung apoy, masusunog ka. Pag manatili ka sa tubig, malulunod ka. Pag manatili ka sa kasalanan, tiyak yun, mapapahama ka. So sabi dito, number 3, avoid her thoughts. Or in other words, huwag mo siyang isipin. Proverbs 6:25a. Sabi nyo, lust not after her beauty in thine heart. Kaya huwag kang magkaroon ng pagnanasa sa iyong sa kagandahan, sa iyong puso. Kung hindi ka maging maingat dyan, talagang pag tinitigan mo ng matagal, sabi nga, nagkakasala ka na. Kaya, wag mong ilagay yung sa isang, of course, hindi natin maiiwasan kasi may mata tayo, makakakita tayo, pero wag kang hayaan manatili ka dyan. Wag mong ilagay mo yun sa isipan mo na iniisip-isip mo na sapagkat yun ay magkakaroon ka na ng pagnanasa. Ito ay gagawin ni Satanas, gagamitin yun, nasabihin sa iyo, wala, nakakakita. Pero alam po natin, sabi ng Biblia, Numbers 32:83, be sure, your sin will find you out. Kaya maraming ibang nahulog sa kasalanan kasi lagi man, wala naman nakakakita Wala naman makakaalam. Ako lang naman ito. Pero hindi nila alam, sabi ng Biblia, be sure, your sin will find you out. Pang-apat, avoid her meeting. Okay? Huwag tayo makikipagtagpo. Iwasan natin makipagtagpo sa babae na to. Sabi niya, sa Proverbs
7, verse 7 hanggang 10, and beheld among the simple ones, na tumingin ka sa itong mga musmos, I discern among the youth. So sabi niya, nabatid ko yung mga kabataan. A young man void of understanding, yung wala siyang pagkaunawa, siya ay wala siyang kaunawan, passing through the street near her corner, talagang pumupunta siya doon. And he went way to her house. Patungo pa talaga siya sa kanyang bahay, sa babae na to. In the twilight, sa pagtakip silim, in the evening, ayan, kinagibihan, in the black and dark night, alam po natin doon namang ginagawa. Pag walang nakakakita, doon sa madilim, and behold, there met him a woman. So may nakipagtagpo sa kanya na babae with the attire of an harlot. So nagbibihis ng isang harlot o isang babaeng kaladkarin. Isang, sabi nila, babaeng mababa ang lipad. And subtle of heart. Di ba? Na ikaw ay madaya sa iyong puso. So ang sinasabi dito ni King Solomon, huwag kang may kipagtagpo sa kanya. Kumbaga, ito po yung bilang mga lalaki, maging smart tayo. Huwag kang pupunta na ikaw lang ay nag-iisa sa isang opposite sex. Bakit? Gagamitin ito ni Satanas para sirain ka at sirain ang iyong patotoo. Kahit wala kang ginagawa, mag-iisip na ako, nakita ko sila. Di ba? So, marahil masasabi, pastor, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi naman ako ganyan. Pero teka lang. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 12, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. So, sabi ni Apostol Pablo, siya yung nag-aakalang nakatayo. Anong sabi niya? Take heed, mag-ingat ka. Bakit? Baka ikaw ay mabuwal. Baka ikaw ay malaglag. Baka ikaw ay mahulog. So, napakaganda na tayo po ay mag-ingat. Huwag tayo makipagtagpo sa mga babae sapagkat kung wala namang kasama, huwag ka lang pumunta doon. So number 5, sabi dito, avoid her house. Iwasan mo yung kanyang tahanan, tirahan. Proverbs chapter 5, verse number 8, remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house. So ito mismo sinasabi dito, umiiwas ka sa kanya. Huwag kang lalapit sa pintuan ng kanyang bahay. Huwag ka na pumunta doon. Huwag mo nang sabihin, malakas naman ako. Hindi naman ako ganyan. Hindi naman ako katulad nila. Alam natin, madaya talaga sa Satanas. Kaya huwag tayo magpadaya kay Satanas. So ano pa yung sabi niya? Sa Proverbs chapter 7, 25 to 27. Ang sabi niya, let not thine heart decline. Huwag nawa yung puso, humilig sa mga lakad, to her ways, go not astray in her path. Huwag kang lumiko sa kanyang dinadaanan, sa kanyang mga landas, for she has cast down many wounded. Marami nang naging sugatan dahil sa kanya. Yea, many strong men have been slain by her. Kahit na yung mga malalakas na mga lalaki, masasabi nating spiritual, alam mo natin, kahit na si Samson malakas siya, pinabagsak siya ng isang babae. So walang malakas. So sa temptation, kaya nga po dito, iwasan. Anong sabi niya? Yet many strong men have been slain by her. Her house is the way to hell. Patungo sa impyerno. Going down to the chambers of death. So, patungo sa silid ng kamatayan. So, hindi ho maganda. Ito po yung tinuturo po dito ni Solomon. Ang sabi niya pa, number 6, avoid her touch. Huwag kang didikit. Huwag kang humawak.
So sabi niya, Proverbs 7:13a, so she caught him and kissed him. Di ba? Siya po ay hinawakan siya and siya po ay hinadkan. So Proverbs 7:22, anong sabi niya? Sabi ni Solomon? He goeth after her straightway as an ox, para isang toro, goeth to the slaughter. Na para bang isang toro na papunta siya sa bahay katayan. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Proverbs 7:23-24, nagpatuloy dito. Sabi niya, till a dart strike through his liver, as a bird hasted to the snare, gaya ng isang ibon na nagmamadali para sa bitag, and know it not that it is for his life. Hindi niya alam na ito ay para sa kanyang buhay, na siya po ay masisira. Anong sabi ni Solomon? Hearken unto me. Mga anak, makinig kayo sa akin. O ye little children, and attend to my words. Makinig ka sa aking mga salita, sa mga sinasabi ko. So ito po, sa closing po natin, ito po si Solomon, alalahanin po natin na siya po ay nagsusulat sa isang anak niyang lalaki. Kaya nga laging ini-emphasize niya yung son. Okay? Mga anak. So hindi na din ibig sabihin na ang mga lalaki lang yung dapat mag-ingat. Hindi po. Pati ho din yung mga babae. Ito din po ay warning para sa mga babae. Pero dito po, laging sinasabi, my son. Kasi nga, ang sinusulatan ni Solomon, yung kanyang anak, na mag-ingat siya sa mga harlot. Kasi mismo, sisira yan sa kanya. Pero ito po din ay babala sa mga babae. Na marami ding yung babae na madali lang matukso sa mga lalaki. Kaya nga, ito po yung point dito. Dapat isakatuparan natin itong katuruan para magkaroon tayo ng magandang testimony sa ating testimony sa Panginoon. Kasi pag hindi, marami pong nasira. Diba? Nakakalungkot nga. Dahil hindi nakinig. Napakinggan, pero hindi sinapuso at isinabuhay. Kaya ang nangyari, marami po ngayong nasira. Dahil sa tinatawag na kasalanan. Kaya ito po yung instruction ito po yung tagubilin ni Timothy bilang isang batang pastor. Kanya nga pong pinapaalalahan si Timothy na maging malinaw po ang mensahe niya kay Timothy at ganun din po para sa ating mga believers. Sinasabihan niya dito kung paano natin kumprontahin yung tinatawag na kasalanan. Paano natin pangasiwaan yung kasalanan ng iba? Na anong dapat nating gawin? So hopefully ngayon, may natutunan ho tayo at i-apply ho natin yung mga katuruan na tinuturo para sa ating kabutihan. Sapagkat kung hindi tayo makikinig, masisira tayo. At imbis tayo ay maging mabuting patutuo sa iba, tayo ay magiging katisuran. So, hopefully, meron po tayong natutunan. At higit sa lahat, sabi ko nga kanina, isa puso, isa buhay po natin. Yung lahat ng natutunan natin. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa inyong mensahe na ayon pong napakinggan. Tulungan po kami, Ama, na ito po ay may sakatuparan sa aming buhay. Salamat nga po, Panginoon, sa iyong paalala kung paano po kami makitungo sa mga taong nagkasala na kailangan po namin sawayin. Pero ito po ay gawin namin na mayroong pagmamahal, Panginoon. Wala po kaming karapatan upang sirain, laitin namin sila, hamakin namin sila. Pero i-encourage po namin sila na sila po ay manubalik. Hindi ho kami dapat maging mayabang kasi baka naman kami po ang mahulog sa kasalanan. Dalangin din po namin na tulungan po kami na mamuhay ng maayos, na mamuhay ng kabanalan. Dalangin din po namin, Ama, na kayo po ang mabigyan ng kalulatian sa natitira naming buhay at magamit namin ito sa paglilingkod namin sa inyo. Tinataas po namin kayo, pinapasalamatan. Matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Marami pong salamat and God bless us all.